Sa panahon ngayon, marami na tayong kakompetensya sa pagninegosyo or sa pagbebenta ng ating mga produkto. So, kailangan marami tayong bago or may bago tayo laging iaalok sa ating mga clients para hindi sila magsawa sa iisang produkto lang. Kaya naisip ko itong version na ito. Saktong-sakto marami tayong egg whites na natira dun sa pa-order natin ng ensaymada. Kaya wag na nating patatagalin to guys. Tara, umpisahan na po natin. Gagawin muna natin yung ating buttermilk para sa ating moist chocolate cake. Ayan, pagsasamahin lang natin yung ating full cream milk at saka yung ating white vinegar. Pwede rin pong lemon juice. Then aside lang muna natin ito na mga 5 minutes. Then dito naman sa ating isang bowl, ayan, pagsasamahin lang natin yung mga dry ingredients natin. All-purpose flour, baking soda, salt, at saka yung ating baking powder. Ayan, sasalain lang natin ito or sift lang natin para maiwasan po natin yung mga lumps. Isunod na rin natin yung ating cocoa powder. Ayan, bali black cocoa powder pala yung ginamit ko ngayon guys. Ayan, ipapakita ko pala sa inyo yung mga ginagamit ko. Ito yung Hershey's. Ito yung panghalo ko guys. Hindi kasi ako gumagamit yung puro talaga. Halimbawa kapag ito JB15, hinahaluan ko siya ng Hershey's. Ayan, kalahating Hershey's, kalahating JB15. Then ito naman yung gagamitin natin ngayon guys, yung black cocoa powder para mas intense yung pagka-chocolate. Para mas balance yung lasa ng ating gagawing cake. Hindi siya masyadong matamis kasi yung cake natin medyo mapait na siya. Then ito naman yung berries. Ayan, ito din yung ginagamit ko guys. Meron pa akong isang brand na ginagamit yung Dutch ata yung Achievers, yung dark cocoa powder. Yan, ginagamit ko rin yung guys. Hinahalo ko dun sa ating Hershey's cocoa powder. Yan yung sweeten natin. Ayan, then ayan, isisift lang din natin ito kasi mas maraming lumps tong cocoa powder guys compared sa mga flour natin. Then, ito naman yung ating sugar. Gumamit ako dito ng combination ng brown sugar at saka ng white sugar. Yung brown sugar, guys, yun yung magpapamoist dun sa ating cake. Mas maganda siyang gamitin kapag chocolate moist cake yung gagawin natin. Nilagay ko na yung buttermilk. Then, sunod na rin natin yung oil. Then, dito na rin sa ating measuring cup na ginamit, naglagay ako dito ng hot water. Then, naglagay ako dito ng 1 teaspoon na coffee powder. I-mix lang natin ito hanggang sa wala na tayong nakikitang lumps or mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Then, tandaan din po natin, huwag po natin siyang i-overmix para hindi po magiging gummy yung texture ng ating cake. Basta kapag smooth na siya guys at wala na tayong nakikitang mga dry flour, ayan, pwede na yun, huwag na natin siyang i-overmix. Then, ito guys, munti ko na makalimutan yung ating vanilla. Ayan, dapat kasabay siya dun sa paglagay natin ng egg kanina. Ayan, i-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating mga ingredients. Kung gusto nyo naman guys, makasiguro na walang lumps yung inyong mixture, pwede nyo siyang salain or strain bago nyo siya ilagay dito sa ating baking pan. Ayan, naglagay ako dito ng oil at saka ng baking paper para hindi dumikit yung ating cake. I-bake lang natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 35 to 40 minutes. Depende po sa inyong oven. Ayan guys, napaka-moist ng ating cake. Palalamigin lang muna natin ito, then bago natin siya i-unmold. And kapag malamig na siya guys, pwede na natin siyang itanggalin dito sa baking pan. Ang ganda ng pagka-bake natin guys, hindi siya umumbok at flat na flat lang yung ibabaw ng ating cake at pantay yung pagkakapal niya. Then, ayan, tatanggalin na natin yung baking paper dito sa ating cake. Ayan guys, napaka-moist ng ating cake. Ayan, yung kapal niya guys, pantay na pantay lang. Hahatiin na natin ngayon yung ating cake. Gagamit na dito ng container kung saan natin siya ilalagay. Dapat ganun din yung size ng ating cake. Depende naman sa inyo guys kung saan nyo siya ilalagay. Meron din isang technique, yung pwedeng durugin nyo muna yung inyong cake bago nyo ilagay sa inyong container. Ayan, pwede rin naman yun guys. Then, ayan, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating container. Ayan, nabili ko lang din ito sa Shopee, guys. Ilalagay ko yung link sa description box kung saan ko siya nabili. Dito sa recipe natin, makakagawa tayo dito ng 6 pieces na tabs. Pwede nyong doblehin yung recipe kung gusto nyo mas madami yung magagawa nyo. Then, ito lang yung guys, natira doon sa pinagtriman natin. Ayan, itong piraso na ito, papakita ko lang kung gaano ka-moist yung loob. Bali, ito na yung pinaka-reward nyo guys sa inyong sarili kapag gumawa kayo ng cake. Ayan, at least natikman natin yung produkto natin bago natin siya ibenta or ibigay sa ating mga clients. Sobrang moist at napakasarap nitong cake na ito. Gagawin naman natin ngayon yung ating custard layer. I-sieve lang natin or sasalain lang muna natin yung ating cornstarch. Then, sunod natin ilagay yung ating egg yolk. Ayan, 3 large egg yolk yung ginamit ko dito. Then, next naman yung ating evaporated milk. Then, sunod naman yung ating condensed milk. Ayan, pwede kayong gumamit dito kahit anong brand. I-mix lang natin ito hanggang sa well blended na siya bago po natin buksan yung ating apoy. Pag dissolve na yung ating cornstarch, ayan, pwede na natin buksan ngayon yung ating apoy. Ayan, mahina lang guys, ganyan lang siya kahina. Ayan, continue lang yung pag-mix natin or yung pag-stir natin hanggang sa lumapot na yung ating mixture. Ayan, kapag malapot na siya guys, ilagay na natin yung ating cream.
Ayan, Nestle cream yung ginamit ko dito, yung all-purpose cream. Ayan, pwede naman kayong gumamit ng ibang brand. Continue lang natin yung pag-stir natin sa kanya na mga 2 to 3 minutes hanggang sa lumapot pa yung ating mixture. Then naglagay ako ng konting salt para balance dun sa tamis. Ayan guys, pwede na sa akin to kasi lalapot pa siya kapag pinalamig na natin siya. Pero depende naman sa inyo guys, gusto nyo mas malapot pa, mag-extend lang kayo ng oras or ng minutes. Ayan, sasalain lang din natin siya guys para smooth po yung ating custard. Itong custard guys, pwede nyo siyang gawin ahead of time or gawin nyo siya sa gabi kung kinabukasan nyo siya gamitin para naka-chill na siya overnight. Ayan, para less po yung trabaho natin or yung pagod natin. Tatakpan lang natin ito ng cling wrap. Dapat nakalapat mismo yung cling wrap dun sa ating mixture. Then ilalagay lang natin ito sa ref ng 2 to 3 hours. Then ngayon naman ay gagawin natin yung ating Mercedes na layer or yung ating meringue wafer. Then ito sa ating bowl, nilagay ko na yung ating cream of tartar. I-beat lang natin ito guys hanggang sa mag-foamy lang siya. Then tsaka natin ilagay ng pakonti-konti yung ating sugar. Pagkatapos natin ilagay yung ating sugar, i-adjust lang natin yung speed natin sa high. Then continue lang natin yung pag-beat natin hanggang sa magiging stiff fix na yung ating meringue. Malalaman nyo naman guys, kapag stiff na yung inyong meringue, ayan, pagkaangat nyo ng inyong beater, ayan, nakatayo na yung dulo niya. Ayan, then ready na ito guys, ilagay na natin ngayon yung ating cornstarch or yung ating corn flour. Ayan, isisip lang din natin ito guys para hindi po siya magbuo-buo dito sa ating meringue. Then ilagay na rin natin yung ating vanilla. Dapat unahin pala natin guys yung paglagay ng ating vanilla dun sa ating meringue. Then i-mix lang muna natin siya hanggang sa mag-well combine bago po natin yung ilagay yung ating cornstarch or yung ating corn flour. Kasi dito guys, sinabay ko yung paglagay ng vanilla dun sa ating corn flour. Kaya ayun, nakikita nyo guys, meron tayong nakikita mga buo-buong part ng corn flour na may vanilla, kaya parang may itim-itim siya guys. So kayo kapag gumawa kayo guys, dapat unahin nyo muna yung paglagay ng inyong vanilla, i-mix nyo muna siya doon sa inyong meringue bago nyo i-add yung inyong cornstarch or yung inyong corn flour. Then ayun guys, ilalapat lang natin siya or spread lang natin siya evenly para pantay yung kapal ng ating Mercedes. Ayan guys, nakikita nyo ba yung mga itim-itim na part dun sa ating meringue? Ayan yung vanilla at saka yung cornstarch guys, namuo siya. So kailangan kapag gumawa kayo guys, unahin nyo muna yung vanilla guys sa inyong meringue. I-mix nyo muna bago nyo ilagay yung inyong cornstarch. Ayan, sinasabi ko naman guys kapag ayan, nakalimutan ko or nagkamali ako dito sa paggawa para hindi nyo na ulitin or hindi kayo magkamali kapag kayo na ang gumawa. Then, ayan, gumamit lang pala ako dito ng cake comb para magkaroon siya ng design. Pwede naman yung tinidor lang guys or yung fork lang yung gagamitin nyo dito sa paggawa ng design. I-bake na natin ito ngayon guys sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 35 minutes or hanggang sa mag-golden brown lang yung ibabaw. And kapag ganito na yung kulay niya guys, ayan, pwede na yan. Pero ito guys, nag-extend ako dito ng another 10 minutes kasi gusto ko yung medyo crispy yung pagka-meringue. Yung papunta na siya dun sa yung pagka gumagawa tayo ng sans rebal guys, yun yung meringue wafer. Ayan, pero hindi pa siya as in totally na matigas siya, pero may malambot pa rin yung gitna niya. Depende naman sa inyo guys kung gusto nyo yung ala Mercedes talaga yung texture niya. 35 minutes nyo lang siyang i-bake guys kapag gumagawa kayo. And then guys, nagdas lang ako dito ng powder sugar sa ibabaw. Then ayan, sinukat na natin yung size ng ating container para magkasya siya doon sa ibabaw ng ating cake. Isa at kalahating recipe pala yung ginawa natin dito sa ating meringue wafer or dito sa ating Mercedes guys. Kasi sobrang dami ko ng egg whites na natira doon sa pa-order ko ng ensaymada. Kaya ayan, ginawa ko na lahat. Pero ilalagay ko rin yung one recipe lang doon sa description box para sakto lang doon sa recipe ng cake na gagawin nyo. Then yan kasi guys, pinapapak din kasi ito ng mga kids ko. Masarap din kasi siyang papakin guys kapag ganito yung pagka-bake niya guys, yung medyo crispy siya pero malambot pa rin yung gitna niya. Again guys, pwede nyong i-bake siya ng 35 minutes lang kung gusto nyong alam yung Mercedes talaga yung texture niya, yung malambot. Ito kasi yan, masarap siya guys kasi medyo crispy siya. Ayan, papakita ko sa inyo yung texture niya guys. Ayan, medyo, ayan, crispy yung gilid niya guys, pero yung sa loob niya guys, malambot pa rin. Ayan, parang may pagka-chewy din siya. Then ito naman yung whipped cream natin na layer. Ayan, naglagay lang ako dito ng 1 cup na Everwhip yung ginamit ko dito guys para mas mura siya. Then, naglagay ako dito ng 1 tablespoon na powder milk at saka 1 tablespoon na powder sugar. Dapat hindi masyadong matamis yung cream natin guys para balance lang doon. Kasi yung custard na ilalagay natin guys, malasa na siya kaya dapat balance lang yung tamis ng ating cake.
Then, ayan guys, ready na ito. Binit ko lang siya hanggang sa mag-stiff fix lang siya. Then, ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating piping bag para hindi po tayo mahirapan mag-spread dun sa ating cake. Pero kung expert naman kayo guys, pwede nyo nang diretso lagay. Hindi nyo na kailangan gumamit pa ng piping bag. Pagkatapos pala natin siya lagyan ng cream guys, ilagay lang muna natin siya sa chiller ng mga 35 to 40 minutes bago natin siya lagyan ng custard. Ayan, after 45 minutes, ito na yung ating cake. Ayan, malamig na rin yung ating cream layer. Ilagay na natin yung ating custard layer ngayon. Dinamihan ko rin pala yung paggawa ko ng custard guys kasi ayan, may isang cake ako na ginawa na lalagyan ko rin ng custard. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ito yung ginawa ko guys na ayan, may custard siya. Chocolate cake din siya. Then nilagyan ko siya ng custard. Then meron siyang yung ating lutos na spread. Ayan, minelt ko rin siya sa microwave. Then nilagay ko siya dito sa ibabaw ng ating custard. Ayan, then naglagay ko ng crush na cookies ng ating lutos. Ayan, masarap din ito guys. Try nyo rin ito. Spread lang natin yung ating custard dito sa ibabaw ng ating cream para pantay siya tingnan. Ilagay na natin ngayon yung ating kinat na Mercedes. Ayan, again guys, kung gusto nyo medyo mas crispy o medyo mas toasted yung inyong Mercedes, ayan, mag-add lang kayo ng 10 minutes sa inyong baking time. Kung gusto nyo naman na medyo malambot siya or yung Mercedes talaga yung texture nyo guys, ayan, yung 35 minutes, ayun yung susundin nyo, then hanggang sa mag-golden brown lang siya. Pero ito kasi guys, ipa-frozen kasi natin siya, so mas masarap siya guys kapag medyo crispy siya or medyo toasted yung ating Mercedes or yung meringue wafer natin. Ayan, pero depende naman sa inyo guys. Gusto nyo medyo malambot, yun yung susundin nyo yung 35 minutes baking natin. Para malaman nyo pala guys na luto na yung inyong Mercedes, dapat pag golden brown na siya guys, hahawakan nyo yung or i-touch nyo yung ibabaw ng inyong Mercedes. Kapag nag-firm na siya guys or parang kikita nyo medyo matigas na siya. Ayan, pwede na yun guys. Huwag nyo na siyang i-over bake pa. Kung gusto nyo Mercedes lang yung texture niya, i-press lang natin ng konti yung ating meringue wafer o yung ating Mercedes dito sa ating custard para wala pong hangin sa loob. Tatawagin pala natin ito guys ng frozen brass of the Mercedes cake. Napakahaba ng name niya guys, pero deserve naman yan dahil napakasarap itong cake na ito. At ito pa yung kagandahan dito guys. Kung ayun yung chocolate cake yung pinaka bottom part niya, ayan, pwede nyo gawing ube moist cake or pwede rin po yung ginawa natin mocha moist cake. Ayan, pwede rin po dito guys, napakasarap din niya. Perfect din siyang pang partner dito sa ating ginawang layers. Ayan, mas maraming variation pa yung magagawa natin dito sa cake na ito. Mayroon tayong ube moist cake de Mercedes. Meron din po tayong mocha moist cake de Mercedes. So, mas marami tayong may aalok ngayon sa ating mga clients. Mas marami silang pagpipilian. Nilagay ko na pala itong cake natin guys sa freezer ng overnight. Ayan, dapat naka-frozen po siya bago natin siya i-serve or bago po natin siya ibenta sa ating mga clients. Titikman na natin siya ngayon. Ay, napakatigas niya guys kahit pinupukpok ko siya ng kutsara na tumutunog-tunog pa siya. Pero kung ayaw nyo naman siya ilagay sa freezer guys, pwede naman. Kung gusto nyo naka-chilled lang siya, wala namang problema dun guys. Pero mas masarap kasi siya kapag frozen siya guys. At saka matagal yung shelf life niya guys kapag naka-freezer siya. SRP pala nito guys, pwede nyo siyang ibenta ng 160 pesos to 180 pesos kada isang tab. Base po dun sa pag-costing ko ng mga presyo ng ingredients na ginamit ko. Again po, pwede po magbago yun dahil hindi po tayo pareho ng area. Tinuro ko na po last time ng video natin kung paano po ako nagko-costing ng aking mga binibentang produkto or ng ating mga goodies. Pwede nyo pong sundan yon. Ang masasabi ko lang sa cake na ito guys, napaka-perfect ng combination nila ng mga layers na nilagay natin. Nandun yung medyo mapait na cake na ginawa natin. Yung cream, sakto lang din yung lasa niya guys. Sakto lang yung tamis. Din yung ating custard, nandun lang din yung pagka-creamy niya. Din yung ating nilagay na
meringue wafer ng ating Mercedes. Yung Mercedes layer kasi na nilagay natin guys, parang yung pag-bake natin sa kanya, 'di ba, yung parang toasted siya. Kaya yung dating niya guys, parang meringue wafer na siya dun sa yung pag gumagawa tayo ng sansribal. So, para tayong kumakain ng sansribal na may custard, ayan, napakasarap niya guys at napakalasa niya. Saktong-sakto lang din yung tamis niya guys. Hindi po siya nakakaumay kainin at kaya nating ubusin kahit isang tab. Muntik na nga itong maubos kahapon guys. Parang kalahati na lang ata yung natira. Parang masarap din siya guys na lagyan natin ng nuts yung ibabaw ng custard natin bago natin ilagay yung ating Mercedes layer. Pero dagdag lang sa costing nyo guys, masarap na ito kaya pwede na ito guys. Para lang kasi parang kumakain din tayo ng sansribal kapag nilagyan natin siya ng nuts. Ayan, sana may natutunan kayong bago ulit ngayon dito sa ating ginawang video. Paki-like and follow pala ng ating FB page guys. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.